Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito na mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ilang oras bago ang SONA, mayroong nangyaring pagsabog umano sa may Department of Justice kaninang madaling araw. Improvised exclusive device, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, at mayroon pang nakuha na di umano'y mga gamit sa paggawa rin ng improvised exclusive device, IED. Sa may Senado naman, ano ba tong mga nangyayaring ito? Bahagi ba ito ng destabilisasyon? Yun, medyo ano ito, mga kabunyog, Ibang klase ito. Dati kapag SONA, mga rally-rally lang, ano? Mga rally-rally lang ang nababalita natin. Ngayon, ibang klase na ito na mayroon ngang nangyaring pagsabog. Hindi naman malakas, pero siyempre, Department of Justice mismo yan sa harap ng entrada ng Department of Justice. Mga kabunyog. Doon ang nangyaring pagsabog sa harap mismo ng entrada ng Department of Justice. Mga kabunyog. Kaninang madaling araw yan. Tapos may nakita na naman na mga gamit sa paggawa ng improvised explosive device sa may Senado. Naganap yung mga yan ngayon ilang oras bago ang SONA. Mayroong mga nagpo-post, ano kaya ito? Ano na naman kaya mga pinaplano nito? Napakainit kasi ngayon ng sitwasyon sa ating bansa. Mainit ang politika ngayon. Siyempre may impeachment. Siyempre may mga kakasuhan ng mga senador. Ang pinakahuli na posible nang makasuhan ay si Alan Peter Cayetano. At nakakulong si Marcoleta, nakakulong si Mike Defensor. Masyadong mainit ang sitwasyon ngayon. Kaya sa totoo lang, mga kabunyo, grabe na ang galit ng mga DDS sa Administrasyong Marcos. Kaya lang, hindi naman sila makapag-people power. Wala namang sumusuportang mga tao. Hindi rin sila makapag-kudeta. Mga kabunyog, hindi rin makapag-kudeta kasi wala ring suporta sa military. So parang itong pwede mo tong tingnan na itong mga pagsabog na ito, parang mensahe lang. Ang lumalabas nito, nagpapadala lang ng mensahe sa Virginia. Parang lumalabas nito, may gusto lang mensaheng iparating. Kasi yung actual kasi na yung actual na destabilisasyon, yung mga actual na kudeta, ganyan, hindi magawa. Kasi ang military, hindi nila makuha ang support. Hindi makuha ang support. Itong mga retired na military officers ng pro Duterte, maraming beses nang nananawagan sa mga retirado at aktibong opisyal ng military at ng PNP, pero wala namang support na nakukuha. Ganon din sa people power. Gusto talaga nila magdagsaan na ang tao katulad nung EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Pero wala, hindi rin nangyayari. So parang ngayon, itong pagsabog na ito sa may DOJ, mga kabunyog, ayan pakita ko sa inyo. Ito yung ito yung balita. Ayan pagsabog dahil sa di umano'y IED. Ang IED, improvised explosive device, na itala malapit sa tanggapan ng DOJ sa Maynila. Yan Tapos, kaninang lampas alas 12 ng madaling araw. Pero mayroon pang isa, ito naman, kanina-hinalang bagay na naiwan sa labas ng Senado sa Jokno Boulevard, Pasay City, nakitaan ng mga sangkap sa paggawa ng pampasabog. Ganyan din.
Yan yung mga balita tungkol lahat sa mga pampasabog. Pero doon sa DOJ, may aktual na pagsabog pero hindi naman malakas. Parang parang ang mayroon lang gustong iparating na mensahe. Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm. Ano ito? Gustong iparating yata sa gobyerno na may mga ah, galit na sa mga nangyayaring ito. Tunayan, bago yang nangyari yung mga pagsabog na yan at yung SONA, kahapon, yung United People's Initiative, yung grupo ito ng retired na mga military, kagrupo ng DDS, United People's Initiative, sila retired Major General Pukis, naglabas sila ng Media Advisory for Immediate Release. Kahapon ito, July 26, 2026. Ang title nila, UPI cancels July 26 People's Rally due to security concerns. Kahapon, kumbaga may warning na, may sila, may babala na may mga hindi nila itutuloy ang rally ngayon kasi may mga paabot tungkol sa security concerns. So, sino ba ang may kagagawa ng mga pagsabog na yon? Yung pagsabog sa DOJ, at sino ang may kagagawan nitong nakuhang mga gamit na sangkap sa paggawa ng improvised explosive device sa Senado? Kagagawan ba ito ng Duterte o kagagawan mismo ng Marcos? Siyempre sasabihin ng mga Duterte supporters, hindi, gawa-gawa lang yan ng administrasyon para magkaroon ng martial law. Siyempre, sa iba naman, hindi, kagagawan yan ng mga DDS. Kasi galit na ang mga DDS sa administrasyong Marcos, hindi naman nagkaka-people power, hindi naman nangyayari ang kudeta. So ginamit na lang nila parang mensahe, message, gusto na lang nilang magpaabot ng mensahe. So yan mga kabunyog ang dito. Si Attorney Jess Palces nag-post, ganito ang post ni Attorney Jess Palces. Sabi ni Attorney Jess Palces, ayan ito yung post ni Attorney Jess Palces. Tingnan natin. Ayan sabi ni Attorney Jess Palces, an improvised explosive device, IED, exploded near DOJ. An IED was intercepted before exploding near the Senate. That is unprecedented for all past SONAs. Government should be prepared for all desperate attempts today by the DDS. Ito talagang hayagan na sinabi ni Attorney Jess Palces na dapat ang gobyerno maging handa sa lahat ng mga posibleng desperadong pagtatangka ng mga DDS. DDS ang tinuturo dito ni Attorney Jess Palces. Pero siyempre sa mga DDS, ang magiging naratibo naman diyan, hindi. Ano yan? Kagagawan niya ng administrasyon. Para palabasin na magulo daw at para magkaroon ng basihan ng martial law. Pero anuman ang dito mga kabunyog, nakakaano ito? Na umaabot sa ganito kahit sabihin nating yung pagsabog sa DOJ hindi naman malakas. Pero medyo nagki-create na talaga ngayon ng mga kaguluhan ito. Kasi marami kasing maiinit na issue talaga Katulad niya, ito, isasalang na naman yung pangalawang issue sa impeachment tungkol na sa confidential funds. Next week na yan. Hindi pala, next week, ngayon ang week ito. Ngayong week na ito. Isasalang pa naman, malamang isasalang si Cornel Chica at saka si Cornel Nolasco. Ipapatawag yata sila yung mga dating hepe at vice chief ng Vice Presidential Security Group. Mukhang ipapatawag sa Senado sa impeachment court Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo po ngayon ang sitwasyon, hindi natin alam kung ano bang mga plano nitong mga. Pero ang sigurado naman, hindi naman nangyayari ang people power. Hindi rin naman nangyayari ang kudeta. So, kung kagagawan ito ng mga DDS, sabi nga ni Attorney Jess Palces, ang ibig sabihin niyan, gusto nilang ipaabot ang mensahe na posibleng galit na ang mga military, galit na ang PNP. Kasi pag
Pag sinabi mong improvised explosive device, syempre ang may kagagawan lang naman yan, ang may kayang gumawa niyan, may background sa military. So, kung kagagawan yan ng mga retired military officers na identified sa DDS, ang ibig sabihin nun, gusto nilang mag-deliver ng message. Kasi ano na eh, sabi nga ni Baste, inuubos na kami. O, di ba? Sabi ni Baste, ako dyan ang last. Siya daw ang iuhuli dyan. So ano ba itong mga improvised explosive device na ito? Mensahe ba ito ng mga DDS na mayroon silang pinaplanong anuman? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, syempre sa parte ng DDS, sasabihin nila dyan, kagagawan lang yan ng administrasyon. Kagagawan lang yan ng administrasyon ni Bangag. O, ganun ang tatawagin nila yan. Para matakot ang tao at para mag-declare ng martial law. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam. Pero bakit DOJ? Ay alam naman natin sa DOJ nag-iimbestiga ng mga kaso. Bakit naman Senado? Ay nandun sa Senado yung impeachment eh. Pangalawa, yung mga senador kakasuhan. Kakasuhan yung mga senador na lalo na si Alan Peter Cayetano. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito na po ang mga balita ngayon, mainit na mga balita ito. Abangan nyo po dito sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, kung ano ang balita, ano ang mga nangyayari. Okay, magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.